Ang kwento ay nagaganap sa lungsod ng Fijit, na matatagpuan sa timog na bahagi ng Alzano Empire. Sa loob ng lungsod ay naruroon ang tanyag na Alzano Imperial Magic Academy, tahanan ng mga magigiting nitong mag-aaral. Sa pambungad na tagpo, isang batang lalaki ang nagbabasa tungkol sa maalamat na labanan sa pagitan ng Demon Lord at ng Lightning Mage. Pagkatapos niyang magbasa, isang tinig ng matandang lalaki ang nagsabi na ang tanging hangarin niya ay maging isang mambabarang ng katarungan. Isang umaga, isang mag-aaral na nagngangalang Romia Tingel ay nakatagpo ng isang lalaking sugatan sa daan patungo sa paaralan. Mabilis niyang ginamo ito gamit ang kanyang mahika. Nagpasalamat ang lalaki, ngunit sinabi ni Romia na huwag niya itong ipagsabi dahil mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mahika sa labas ng paaralan. Sumang-ayon ito at binati siya ng magandang araw. Makalipas ang ilang sandali, sumama sa kanya ang nakababatang kapatid niyang si Sisti, at magkasama silang naglakad papunta sa akademya. Napag-usapan nila kung bakit bigla na lang hindi na pumapasok ang kanilang guro sa homeroom. Sinabi ni Romia na wala siyang ideya, habang nabanggit naman ni Sisti na may bagong pansamantalang guro na magsisimula ngayong araw. Hindi nila alam, makikilala nila ang kanilang hanggal ngunit kapana-panabik na bagong guro. Samantala, ang naturang guro ay nagmamadaling tumakbo papunta sa akademya at aksidenteng nabangga sina Romia at Sisti. Upang hindi masaktan, agad ginamit ni Sisti ang kanyang mahika at tinapon siya sa isang fountain. Nang bumangon ang lalaki at muling bumati sa kanila, galit na galit si Sisti at itinapon uli siya sa tubig. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang magkapatid sa kanilang paglalakad. Pagdating sa akademya, nagulat ang lahat nang makita ang bagong guro na huli sa kanyang unang araw. Lalo pang nagulat sina Romia at Sisti nang makilala nila ito bilang ang parehong lalaking nabangga nila kanina. Isang instruktor na nagngangalang Hailey ang nagreklamo sa punong guro na si Rick, na hindi dapat pinapayagan ng isang taong ganoong kainutil na magturo sa isang prestihiyosong paaralan. Ipinaliwanag ni Headmaster Rick na kahit na mahina ang kredensyal ng lalaki, siya ay mariing inirekomenda ng isa sa pinakarespetadong propesor ng akademya, si Celica Arfonia. Patuloy pang tumutol si Hailey hanggang sa dumating si Celica mismo, dahilan upang siya'y matahimik. Pagkaalis ni Hailey, sinabi ni Celica sa punong guro na ang gusto lamang niya ay mabigyan si Glenn Radars, ang pansamantalang guro, ng pagkakataong mamuhay ng maayos, at siya na mismo ang mananagot sa mga magiging kilos nito sa loob ng akademya. Samantala, nagsulat si Glenn ng kung ano-anong kalokohan sa pisara, dahilan upang mamangha ang mga estudyante sa kanyang catamaran. Nagtanong si Lynn kung paano isasalin sa kanilang wika ang mga simbolong runic na isinulat niya, ngunit casual lang na sinabi ni Glenn na tingnan na lang iyon sa diksyonaryo. Nagalit si Sisti at tumayo upang sermonan siya sa kanyang kawalang pakialam sa pagtuturo. Walang emosyon si Glenn at sinabing wala siyang magagawa. Nagpatuloy ang pagtatalo hanggang tumunog ang kampana. At agad na tumakbo palabas ng silid si Glenn. Paglaon, habang nagbibihis ang mga babae bago ang susunod na klase, aksidenteng pumasok si Glenn sa silid ng mga babae at natulala, bago agad siyang nawalan ng malay matapos siyang hampasin. Sa tanghalian, sinamahan ni Glenn sina Sisti at Romia habang kumakain ng pritong kalia beans. Humingi si Romia ng tikim at binigyan siya nito. Nang alukin niya si Sisti, tumanggi ito at nagsimulang magsalita, ngunit bigla siyang sinubuan ni Glenn sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Galit na galit si Sisti at hindi alam kung ano ang gagawin sa kakaibang guro nila. Pagkatapos ng tanghalian, nagpatuloy si Glenn sa pagiging tamad at walang gana hanggang sa mawalan ng pasensya si Sisti at huminin siya sa isang duelo ng mahika. Nabigla ang mga estudyante, bihira ang mag-aaral na humamon ng guro. Tinanggap ni Glenn at hinarap siya sa patio ng paaralan. Bago magsimula, sinabi niyang maaari lamang gumamit ng isang mahika, ang shock bolt. Sumang-ayon si Sisti at agad siyang tinamaan ng unang shock bolt, dahilan upang manginig ang kanyang katawan. Tumayo si Glenn at sinabing ipagpatuloy nila ang laban. Muling tinamaan siya ng paulit-ulit. Nagtaka ang lahat. Sino nga ba talaga si Glenn, at bakit tila nagpapatalo siya? Maya-maya, ipinaskil ni Glenn ang kanyang teaching manual sa pisara at sinabihang mag-aral na lang ang klase ng mag-isa. Nilapitan siya ni Romia upang magtanong, ngunit malamig niyang sinabing alamin na lang niya iyon mag-isa. Tinulungan ni Sisti si Romia, saka muling nakipagtalo kay Glenn tungkol sa tunay na layunin ng mahika.
Naniniwala si Sisti na ang mahika ay umiiral upang makatulong sa sangkatauhan, ngunit hindi sumang-ayon si Glenn. Aniya, bagaman nilikha ang mahika upang magdulot ng kabutihan, ginamit ito bilang sandata sa kasaysayan, na nagdala ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Dahil sa galit, sinampal siya ni Sisti habang umiiyak bago tumakbo palabas ng silid. Kinagabihan, nagmuni-muni si Glenn at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Nagdesisyon siyang humingi ng tawad at nagbalik sa akademya. Sa daan, nadatnan niyang nahihirapan si Rumia na buhayin ang magic circle sa practice room. Tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng mercury at paggabay. Sa pagkakataong iyon, gumana ang bilog at nagningning si Rumia sa tuwa. Habang palabas sila, tinanong ni Rumia ang tungkol sa nakaraan ni Glenn, ngunit iniwasan niya ito. Ibinahagi naman ni Rumia ang sarili niyang kwento, kung paanong itinaboy siya mula sa tahanan at kalaunan ay tumira kay Sisti. Noong minsan, siya'y dinukot ngunit iniligtas ng isang Mage of Justice. Mula noon, pinangarap niyang maging isang mambabarang upang masaklian ang kabutihang iyon. Tahimik na nakinig si Glenn, tila may naalala. Pagkatapos magpaalam, naisip ni Glenn ang mga sinabi ni Rumia at nagpas siyang humingi ng tawad kay Sisti. Naalala rin niyang sinabi ni Rumia na malapit si Sisti sa kanyang yumaong lolo at nangakong tutuparin ang pangarap nitong maging isang magiting na mambabarang. Samantala, si Sisti ay nagmumuni sa kanyang silid, inaalala ang mga huling sandali ng kanyang lolo. Kinabukasan, dumating si Glenn sa klase at taos-pusong humingi ng tawad. Sa unang pagkakataon, naging seryoso siya at sinabi sa mga estudyante na huwag limitahan ang sarili sa mga nakasanayang paraan ng paggamit ng mahika. Nabigla ang buong klase. Tinuruan ni Glenn ang klase ng iba't ibang paraan ng pag-activate at pagkontrol ng shock bolt. Ipinaliwanag din niya ang mas malalim na kahulugan ng mga salita ng mahika. Upang patunayan ito, ginamit niya ang shock bolt nang hindi binibigkas ang buong incantation, at nagulat ang lahat. Mula noon, kumalat ang balita tungkol sa kahusayan ni Glenn. Dumagsa ang mga estudyante mula sa ibang klase upang masaksihan ng alamat na guro. Isang gabi, habang nag-iisa sa bubungan, nilapitan siya ni Celica. Tinukso siya nito sa kanyang biglang pagsikat at pinaalalahan ng mag-ingat sa mga babaeng estudyante. Tumawa lamang si Glenn at sinabing wala siyang interes sa pag-ibig. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sina Rumia at Sisti upang humingi ng tulong. Nagkunwaring ayaw ni Glenn, ngunit tinulungan din sila kalaunan. Nang gabing iyon, nagkasama sina Rumia at Sisti at nagbiro si Rumia na baka mahulog si Sisti sa kanilang guro balang araw. Samantala, sa ibang lugar, isang grupo ng mga taong nakamaskara ang nagtipon at pinag-usapan ang kanilang masamang plano para sa nalalapit na Magic Conference ng akademya. Isa sa kanila ang nabanggit si Glenn, ngunit sinabing hindi siya banta. Kinabukasan, inambush si Glenn ng 2 opisyal militar sa daan patungong paaralan. Pagkaraan, ang parehong mga lalaki ay sumugod sa kanyang silid-aralan habang naghihintay ang mga estudyante. Nagulat si Sisti at tinanong kung sino sila, ngunit hindi sila sumagot. Nang magpatuloy siya sa pagsasalita, tinakpan nila ang kanyang bibig at tinanong kung sino sa kanila si Rumia. Tumahimik ang buong klase, at nagbanta ang mga lalaki na papatayin silang isa-isa kung hindi magpapakilala si Rumia. Habang handa na silang umatake, lumabas si Rumia at inamin ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Sisti na tiyak na ililigtas sila ni Glenn, ngunit malupit na sinabi ng mga intruder na patay na siya. Isa sa mga lalaki ang kinaladkad si Sisti sa isang madilim na silid at tinangkang saktan siya. Sa takot, nagsumamo si Sisti na huwag siyang saktan, ngunit lalo lang itong nagpasigla sa lalaki. Biglang dumating si Glenn at inilabas ang Full Arcana card, isang artepaktong nag-aalis ng lahat ng mahika sa paligid. Dahil hindi na magamit ang mga mahika, nauwi ang laban sa suntukan. Pinagsasapak ni Glenn ang lalaki, sinuntok, sinipa, at inihagis hanggang mawalan ito ng malay. Itinali nila ni Sisti ang lalaki para sa interogasyon. Napansin ni Glenn ang kakaibang tatak sa kamay ng lalaki, ang sagisag ng mga researchers of divine wisdom. Tumawag siya kay Celica at ipinaalam ang nangyari. Nang tanungin kung paano nakalusot ang mga kalaban sa barrier ng akademya, ipinaliwanag ni Glenn na malamang ay gawa iyon ng isang tagaloob, dahil napakalakas ng depensa ng paaralan para mabutas mula sa labas.
Sinabi rin niyang may mga estudyanteng dinukot at pinakiusapan si Celica na magmadali. Nagpilit si Sisti na hanapin si Rumia, ngunit pinigilan siya ni Glenn, nangakong magkasama nilang ililigtas ito. Biglang bumukas ang isang portal sa sulok ng silid, at lumitaw ang mga bone golem sa loob ng akademya. Pinatay ng mga nilalang ang bihag at sinugod sina Glenn at Sisti. Pinahusay ni Glenn ang kanyang mga kamao gamit ang mahika at dinurog ang ulo ng isang golem. Habang tumatakas sila sa pasilyo, napagpasyahan niyang tapusin na ang laban. Inutusan niya si Sisti na maghanda ng gale blow na sakop ang buong pasilyo. Habang pinipigilan niya ang mga halimaw isa-isa, nagkaroon si Sisti ng sapat na oras upang matapos ang mahika. Nang may sigawan ni Sisti ang spell, isang napakalakas na hangin ang hamampes sa mga golem. Akala niya'y nabigo siya, ngunit pinuri siya ni Glenn, eksakto raw iyon sa kailangan niya. Kinuha niya ang isang pulang batong kumikislap mula sa kanyang bulsa at ginamit ang ipinagbabawal na mahika, ang Extinction Ray, na lumamon sa mga golem ng itim na enerhiya. Sinunog ang mga ito hanggang sa maging abo, at ibinalik ang kanilang mga labi sa kailaliman. Matapos talunin ang mga kalaban, bumagsak si Glenn, ubos ang kanyang mana. Agad siyang nilapitan ni Sisti upang tulungan, ngunit biglang lumitaw ang kanilang tunay na kalaban, isang lalaking mahaba ang buhok, napapalibutan ng mga kumikislap at lumulutang na espada. Tinanong ni Glenn si Sisti kung may sapat pa siyang mana upang gamitin ang The Spell Force at mapahina ang mga espada. Nang tumango si Sisti bilang tugon, agad siyang itinapon ni Glenn palabas ng bintana upang iligtas. Mabilis na umatake ang kalaban, tinuhog si Glenn sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa kagipitan, ginamit ni Glenn ang Shock Bolt habang hawak ang kanyang Magic Quenching card, upang masiguro na anumang direktang atake ay magpaparalisa o magpapawalang bisa ng mahika ng kalaban. Gayunman, agad na nasapol ng kalaban ang kanyang taktika, ipinagtanggol ang sarili, at pinuri pa si Glenn sa katalinuhan nito bago muling pinakawalan ang mga espada. Tinanggap ni Glenn ang tama at naghintay ng tamang pagkakataon para kay Sisti. Sa eksaktong sandali, muling lumitaw si Sisti at ginamit ang The Spell Force, pinahina ang mahika na kumokontrol sa mga espada. Kinuha ni Glenn ang isa sa mga ito, sumugod sa walang kalabang kalaban, at tumarak ng nakamamatay na suntok. Bago mamatay, nakilala ng lalaki si Glenn bilang ang kilalang mage killer mula sa nakaraan. Mabilis na tumakbo si Sisti sa kanyang guro at ginamit ang mahika ng paggaling upang iligtas siya. Pareho silang nawalan ng lakas at nagpalipas ng gabi upang makabawi. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Celica kay Glenn upang magbigay ng balita. Ipinaalam niyang may barrier na iniwan ng kalaban na pumipigil sa sinumang makalabas ng akademya, patunay na may masamang balak ang Researchers of Divine Wisdom sa loob. Nagpasalamat si Glenn sa impormasyon, iniwan si Sisti na mahimbing pa ring natutulog, at nagsimulang hanapin si Rumia. Natagpuan niya ito sa penthouse ng akademya, kasama ang dati nitong guro na si Hua. Napag-alaman ni Glenn na iniwan ni Hua ang kanyang posisyon upang sumapi sa mga researchers, at balak ngayong gamitin si Rumia bilang sakripisyo upang ma-teleport siya sa kanilang base. Nang tanungin ni Glenn kung bakit nila kailangan si Rumia, ipinaliwanag ni Hua na ito lamang ang nakaligtas sa isang nakamamatay na sakit noon, isang himala na nais nilang pag-aralan. Ipinakita ni Hua ang 5 layer na magic circle sa paligid ni Rumia, na aktibo sa loob ng 10 minuto upang ipadala siya palayo. Ngayon ay may dalawang pagpipilian si Glenn, atakihin si Hua at patayin siya, na magpapagana sa mahika, o humanap ng ibang paraan upang iligtas si Rumia. Pinili niya ang huli. Kinagat niya ang sariling pulsuhan at ginamit ang dugo upang magsulat ng counter spells sa bawat layer ng magic circle. Matagumpay niyang naalis ang 4 na layer bago siya tuluyang himatayin dahil sa sobrang pagod. Nakatrap sa loob ng barrier, iniabot ni Rumia ang kanyang kamay at ginamit ang espesyal niyang kakayahan bilang amplifier upang dagdagan ang mana ni Glenn. Muling nagising si Glenn at nabuwag ang huling layer ng magic seal. Napagtanto ni Hua ang pagkatalo at kusang tinanggap ang kanyang kapalaran, hinayaan si Glenn na patumbahin siya ng isang suntok. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Sisti sa penthouse at nadatnang si Glenn ay nakahilig sa mga bisig ni Rumia. Ilang araw matapos gumaling si Glenn, ipinaliwanag ni Celica na si Rumia ay may taglay na bihirang kakayahan. Dahil kinamumuhian ng kaharian ang mga ipinanganak na may mahikang kapangyarihan, layunin nilang puksain siya.
Sa kabila nito, nagpatuloy si Glenn na samahan sina Rumia at Sisti sa kanilang paglalakbay pabalik sa akademya. Samantala, ipinatawag ni Reyna Alicia ng Alzano Empire ang Grand Commander ng Imperial Guard, si Zelos, upang pag-usapan ang nakatakda niyang pagbisita sa akademya. Pagharap niya, pinayuhan ni Zelos na huwag na itong gawin dahil maaari nitong ibunyag ang isang lihim ng maharlikang pamilya. Ang katotohanan, si Rumia ay anak ni Reyna Alicia, ang prinsesa ng Alzano Empire, na ipinatapon 3 taon na ang nakalilipas matapos madiskubre ang kanyang mga kapangyarihan. Upang maiwasan ang pag-aalsa, itinago ng pamilya ang kanyang pagkatao, natatakot na baka maghimagsik ang mga mamamayan kapag nalaman nilang may dugong maharlika na may mahikang kakayahan. Sa narinig, napagpasyahan ni Alicia na manatili na lamang sa palasyo. Malungkot niyang sinabi na 3 taon na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang anak at umaasang hindi siya nito kinamumuhian. Sa akademya naman, dumating si Glenn ng huli, gaya ng nakasanayan, at nadatnang nahihirapan sina Sisti at Rumia na manghikayat ng mga voluntaryo para sa taunang Magic Festival. Kinuha niya ang pamumuno at ipinangakong ibibigay ang buong lakas para sa okasyon. Nagulat ang buong klase nang magsimula siyang magtalaga ng mga estudyante sa iba't ibang paligsahan, at may ilan pang nagtanong sa kanyang mga desisyon. Kalma niyang ipinaliwanag ang kanyang mga dahilan hanggang sa tanggapin nila ito. Pagkatapos ng paghahanda, napabuntong hininga ng malalim si Glenn, dapat manalo ang kanyang klase, dahil kung hindi, mawawala ang bonus na ipinangako ng punong guro. Nagastos na niya ang kanyang sweldo. Kaya desperado siya para sa gantimpala. Sa unang pagkakataon, naging seryoso siya. Nang may estudyanteng nagmungkahi na ang mga pinakamagaling lamang ang dapat lumahok, agad na sumingit si Sisti at iginiit na dapat ay lumahok silang lahat bilang isang klase. Nagulat si Glenn at napaisip kung papalitan na lang niya ang ilan sa mga miyembro ng mga mas mahuhusay na estudyante. Kinagabihan, pinanood niya ang kanyang klase habang nagsasanay sa bakuran nang dumating si Heiss at ang class 2. Nagustong angkinin ang lugar ng ensayo. Pinrotektahan ni Glenn ang kanyang klase at sinabi kay Heiss na umalis dahil nauna sila roon. Patuloy na nakipagtalo si Heiss hanggang sa magpas siyang tumaya si Glenn ng 3 buwang sweldo na ang kanyang klase ang mananalo. Halos tanggapin ni Heiss ang pastahan, ngunit dumating si Celine at pinatigil ang alitan, saka pinaalis ang class 2. Sa mga sumunod na araw, walang tigil na nagsanay ang klase ni Glenn para sa nalalapit na kompetisyon. Isang gabi, nakatayo si Rumia sa kanyang balkonahe, inaalala ang gabing iniligtas siya ng Mage of Justice. Dumating si Celine sa kanyang silid upang tawagin siya para sa hapunan. Masayang sumama si Rumia, at sabay silang kumain kasama ang mga magulang ni Celine. Kinabukasan, umalis ang Reyna patungo sa akademya upang dumalo sa kaganapang pangmahika, taglay ang maliwanag ng ngiti. Pagdating niya, pinangunahan niya ang pagbubukas ng paligsahan at nasal-ayan ang kanyang anak na si Rumia, na ngayoy ganap ng dalaga at malusog. Nagsimula ang mga kompetisyon, at kahanga-hanga ang naging pagtatanghal ng klase ni Glenn sa unang paligsahan ng paglipad. Nasa tabi ng Reyna si Celica, masiglang sumisigaw sa tuwa habang nagwawagi ang grupo. Sa mga sumunod na laban, patuloy na namukod tangi ang klase ni Glenn at nakapasok sa nangungunang 3 koponan. Dapat sana'y masaya siya, ngunit ang kanyang kumakalam na tiyan at kawalan ng pera ay labis na nakakaistorbo sa kanya. Di naglaon, sinimulan na ang kinatatakutang mental defense competition. Kinatawan ng class 2 si Rumia, na makakaharap ang 7 iba pa, kabilang ang kampyon ng nakaraang taon, si JLK mula class 5. Pinangunahan ng pinakamahusay na mental mage ng akademya, si Count Zest, ang paligsahan. Isa-isang bumagsak ang mga kalahok habang papahirap ng papahirap ang mga spell, hanggang sa si Jael at Rumia na lamang ang natira. Namangha si Count Zest at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na mahika, ang Mind Break. Hindi tinabla ng unang bugso sina Rumia at Jael. Ngunit sa pangalawang atake, napaluhod si Rumia. Tinanong siya ng Count kung kaya pa niyang magpatuloy, ngunit agad siyang pinigilan ni Glenn at sinabihang sumuko na. Habang niyayakap siya ni Glenn, inakala ng lahat na panalo na si Jael, hanggang bigla itong bumagsak habang nakatayo pa, nawalan pala ng malay. Naghihiyawan ang mga manonood nang ideklara si Rumia bilang nagwagi. Ang akala'y pagkatalo, nauwi sa tagumpay para sa class 2. Tuwang-tuwa sina Reyna Alicia at Celica para kay Rumia.
Ibinulong ng Reyna kay Celica kung gaano siya kasaya na muli niyang nasalayan ang anak matapos ang 3 taong pagkawalay. Nagpatuloy ang paligsahan at patuloy na umaangat ang ranggo ng Class 2. Nang muling tawagin ng tagapagbalita ang pangalan ni Glenn, napansin siya ng 2 mahikiro ng korte na naroon sa arena, sina Ray at Albert. Si Ray, na mas mababa, ay gustong tapusin ang matagal na niyang alitan kay Glenn, ngunit pinayuhan siya ni Albert na manatiling nakatuon sa kanilang misyon. May natanggap silang impormasyong may kasapi sa Imperial Guard na nagbabalak laban sa Reyna. Bagaman si Zelos ang pangunahing pinaghihinalaan, sinabi ni Albert na dapat silang mag-ingat at bigyan ito ng benepisyo ng pagdududa. Sa ayaw man o sa gusto, pumayag si Ray na ipagpaliban muna ang paghihiganti. Maya-maya, halos mabaliw na si Glenn sa gutom habang pinagmamasdan ang mga estudyanteng masayang kumakain ng sandwich. Biglang tinawag siya ni Lin upang humingi ng tulong. Sa isang liblib na lugar, inamin ni Lin na nag-aalinlangan siyang gamitin ang self-illusion spell, isang teknik na ganap na binabago ang anyo ng gumagamit, ngunit nangangailangan ng malinaw na imahinasyon ng anyong nais tularan. Napagtanto ni Glenn na ang problema ni Lin ay ang kakulangan sa biswal na imahinasyon, kaya nagbago siya ng anyo bilang Romia upang magpakita ng halimbawa. Na-inspire si Lin, nagpasalamat, at bumalik sa kanyang pagsasanay. Bago pa makabalik si Glenn sa normal na anyo, dumating si Celine na may dalang kahon ng mga sandwich. Inakala niyang si Romia ang kanyang kaharap at masayang iniabot ito. Halos tikman na ni Glenn ang una niyang kagat nang biglang lumitaw ang tunay na Romia. Agad ginamit ni Celine ang The Spell Magic, ibinunyag ang tunay na anyo ni Glenn, at pinaulanan siya ng mahika hanggang sa tumilapon siya sa kagubatan. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya, ngunit gutom na gutom pa rin, nagrereklamo sa kanyang masamang kapalaran. Mabuti na lang, dumating si Romia dala ang lahat ng sandwich, kaya naligtas ang kanyang tiyan. Hindi makapaniwala si Glenn at tinanong si Romia kung may kapalit ba ang kabaitan nito. Ngumiti lamang siya at sinabing wala. Agad niyang nilantakan ang pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto, magkasamang naupo sina Glenn at Romia sa isang bangko habang siya ay kumakain. Nang mabusog, tumayo si Glenn upang umalis, ngunit bigla siyang natigilan ng mismong si Reyna Alicia ang lumapit sa kanila. Samantala, natuklasan ng Imperial Guards ang pagkawala ng Reyna at agad na nagsimula ng paghahanap. Yumuko si Glenn bilang paggalang at tinanong kung bakit siya naroon. Hindi siya sinagot, sa halip, humarap ang Reyna sa kanyang anak, ang prinsesang si Ana Acaria, na mas kilala bilang Romia. Masayang binati ng Reyna ang anak, ngunit malamig siyang itinaboy ni Romia at tumakbong palayo. Naiintindihan ng Reyna ang sakit na dinadala ng anak at tahimik na bumalik sa arena. Pagpasok niya, hinarang siya ni Zelos at tinutukan ng espada, saka siya banihag. Mula sa malayo, pinanood ito ni Albert at nakumpirmang tama ang kanyang hinala. Kilala niya si Zelos bilang maingat na tao, kaya naniniwala siyang may ibang puwersang kumokontrol sa kanya. Samantala, nanalo si Teresa mula sa Class 2 sa isa pang laban, ngunit hindi makapag-focus si Glenn, abala sa pag-iisip tungkol sa prinsesa. Lumapit si Celine at tinanong kung nasaan si Romia. Ikinwento ni Glenn ang pagkikita nila ng Reyna, at agad itong naunawaan ni Celine. Nagpas siyang hanapin ni Glenn si Romia ng mag-isa. Natagpuan niya ito sa labas ng arena, at nag-usap sila. Inamin ni Romia na hindi niya alam kung paano haharapin ang biglang pagnanais ng kanyang ina na muling angkinin siya. Nauunawaan man niya ang dahilan ng kanyang pagpapatapon, nananatili pa rin ang sakit. Sinabi ni Glenn na likas lang ang pagsisisi at pinayuhan siyang sundin ang kanyang puso. Nang sabihin ni Romia na hindi niya alam ang tunay niyang nararamdaman, hinikayat siya ni Glenn na harapin ng direkta ang kanyang ina sa halip na itago ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating ang mga Imperial Guards at inakusahan si Romia ng pagtataksil. Hinatulan ng kamatayan. Upang mailigtas si Glenn, inamin niya ang kasalanan. Tinangkang lumaban si Glenn ngunit agad siyang nawalan ng malay matapos siyang hampasin ng mga gwardya. Ilang sandali pa, nakagapos si Romia sa puno, ilang saglit bago siya pugutan ng mga traidor na sundalo. Habang itinaas nila ang mga espada, biglang nagliwanag ang paligid, isang nakakasilaw na liwanag mula kay Glenn, na nagpaikot sa kanila. Habang dumarating pa ang mga karagdagang gwardya, binuhat ni Glenn si Romia at tumalon sa mga bubungan upang makatakas. Napagtanto niyang may masamang nagaganap sa loob ng pamilyang Maharlika,
at kailangan niyang makausap mismo ang Reyna. Nakipag-ugnayan siya kay Celica, ngunit paiba-iba lamang ang sagot nito, tila may itinatago. Tanging isang mensahe lang ang malinaw, na ang lahat ay nakasalalay na ngayon sa kanya. Nag-isip sandali si Glenn at napagtanto na sina Celica, ang Reyna, at ang mga senador, pati na ang iba pang mahahalagang kasapi ng maharlikang pamilya, ay bihag na. Alam niyang kailangan na niyang kumilos. Sa oras na iyon, natunton siya ni Riel at agad siyang inatake. Samantala, sa loob ng palasyo, ibinunyag ng alalay ng Reyna na si Eleanor ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Celica. Isa pala siya sa mga researchers of divine wisdom at naglagay ng sumpang kwintas sa Reyna. Nagulat si Celica sa sarili niyang pagkukulang, ngunit hindi siya makakilos, dahil kapag sinubukan niyang lumaban, agad mamamatay ang Reyna. Samantala sa bayan, nagbanggaan sina Riel at Glenn sa isang matinding labanan ng mahika. Napansin ni Albert ang pagkawala ng kanyang kasama at agad sumugod, tinamaan ng isang suntok si Riel hanggang mawalan ito ng malay. Lumapit siya kay Glenn at nagpakilala. Matapos ang maikling pagbati, ipinakilala ni Glenn si Rumia sa kanila. Ipinahayag ni Albert na binabantayan ngayon ng Imperial Guards ang Reyna habang patuloy ang paghahanap kay Rumia upang ipapatay. Nagpulong ang grupo upang magpasya sa susunod na hakbang. Nais ni Riel na umatake ng direkta. Ngunit sinabi ni Glenn na kailangan nilang magtiwala kay Celica, ang pinakamakapangyarihang salamangkera ng kanilang panahon. Samantala, sa akademya, nag-aalala ang class 2 sa biglang pagkawala ng kanilang guro. Nang halos mawalan na sila ng pag-asa, dumating sina Albert at Riel at nagpakilalang ipinadala ni Glenn upang pangasiwaan ang kompetisyon at tiyaking magtatagumpay ang klase. Bagaman may alinlangan ng ilan, pinaniwala sila ni Celine na magtiwala sa pasya ni Glenn. Nagsimula na ang transmutation event, kung saan nagharap si Lynn at Sida mula sa class 1. Naunang lumaban si Sida at nagbago ng anyo bilang isang napakagarang dragon. Nakakuha ng 37 puntos. Nang si Lynn naman ang tumapat, nanginginig siya sa kaba, hanggang sa payapain siya ni Albert, na nagsabing gawin lang niya ang kanyang makakaya. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob, at nag-transform bilang Lilaika, isang banal na anghel na nilalang mula sa sagradong kasulatan. Namangha ang lahat, at nakakuha siya ng perpektong 40 puntos. Habang nagpapatuloy ang paligsahan, unti-unting nakahabol ang class 2 sa class 1. Pagkatapos ng ilang mga laban, nagtapos silang magtabla sa 175 puntos, kaya't itinakda ang huling hamon, ang Magic Duel. Kailangang pumili ng tig-3 kinatawan bawat klase para sa one-on-one na labanan. Para sa class 2, ang mga kinatawan ay sina Celine, Gibble, at Cash. Natalo si Cash sa unang round, ngunit bumawi si Gibble at nagtamo ng panalo, kaya muling naging patas ang laban. Sa huling tunggalian, nagharap sina Celine at Hyle mula sa class 1. Sa kabila ng napakalakas na fire magic ni Hyle, nanaig ang husay ni Celine sa wind magic. Sa isang malakas na bugso ng hangin, tinangay niya si Hyle palabas ng arena, at tuluyang naiuwi ng class 2 ang tagumpay. Samantala, sa bayan, nasundan na ng mga gwardya sina Glenn at Rumia. Sa gitna ng seremonya ng paggawad ng tropeyo sa mga nagwagi, lumapit sina Albert at Riel sa Reyna, ikinagulat ng lahat na 2 elite mage ang biglang magpapakita. Ngunit doon nila ibinunyag ang katotohanan, gumamit sila ng self-illusion magic upang magmukhang sina Glenn at Rumia. Ibig sabihin, ang mga totoong Glenn at Rumia ang siyang pinaghahabol ng mga gwardya sa bayan. Pagkatapos nilang burahin ang ilusyon, bumalik sila sa kanilang tunay na anyo, na labis na ikinagulat ng lahat. Nang maunawaan ito ni Zelos, agad niyang iniutos sa mga gwardya na arestuhin sila. Mabilis namang nagcast si Celica ng isolation barrier upang pigilan ang mga gwardya habang nililinaw ang sitwasyon. Sinabi ni Glenn sa Reyna na si Zelos ang tunay na traidor. Tahimik lamang ang Reyna at si Celica. Hanggang sa biglang napasigaw ang Reyna sa sakit. Ipinagutos niya kay Zelos na pugutan ng ulo ang sarili niyang anak at sinabing sumpa raw ang pagkasilang kay Rumia, dahil tanging pighati lamang ang dinala nito sa kanilang pamilya. Nang marinig ito, napaluha si Rumia habang hinugot ni Zelos ang kanyang espada upang patayin siya. Ngunit napansin ni Glenn ang kakaibang tingin ng Reyna at ang kwintas na suot nito. Habang nagsasalita sa mga palihim na salita,
Kinumpirma niya ang kanyang hinala, at biglang tumakbo pasulong. Tinanggap mismo ang pag-atake ni Zelos. Sa kanyang sakripisyo, nagkaroon ng sapat na sandali ang Reyna upang alisin at durugin ang cursed necklace. Nagulat si Zelos, ayon sa alamat, dapat ay namatay ang sinumang tatanggal ng kwintas ng sapilitan. Ngunit ipinakita ni Glenn ang kanyang full arcana card, isang relikya na nagkakansela ng lahat ng mahika sa paligid nito. Dahil dito, napalaya ang Reyna mula sa sumpa. Inaresto si Zelos, at tinanggal ang isolation barrier. Samantala, sina Albert at Riel ay na-corner si Eleanor, ang alalay ng Reyna, upang tanungin siya. Inamin niyang ang Researchers of Divine Wisdom ay naglalayo na makuha ang prinsesa dahil sa tinatawag na Akashic Records. Pagkatapos nito, naglaho siya na parang usok. Kinagabihan, nagpasalamat si Glenn kina Albert at Riel sa kanilang tulong bago sila magpaalam. Umalis ang Reyna matapos makausap sandali ang kanyang apo, habang tiniyak ni Celica na si Glenn ang baalang mag-ingat kay Rumia. Samantala, nagpasalamat si Rumia sa kanyang guro sa pagtulong sa kanya na maunawaan ang kanyang tunay na damdamin. Ipinaalala ni Glenn na mayroon pa siyang pangakong tinutupad para sa Reyna mula 3 taon na ang nakalipas. Sabay silang nagtungo sa isang restaurant, ngunit laking gulat nila nang makita ang lahat ng estudyante, laziyang. Palay ang mga cake na kinain nila ay may halong brandy. Dahil dito, napilitan si Glenn na gastusin ang lahat ng kanyang napanalunan at premyong pera para bayaran ang napakalaking bill. Sa isang araw, naging mayaman at pulubi siya. Bago sumikat ang araw, narinig sina Glenn at Celine na tila gumagawa ng kakaibang sis na tunog, palay nag-eensayo sila ng close quarters military combat. Pagkatapos ng nakakapagod na pagsasanay, tinanong ni Celine kung bakit kailangang matutunan niya ang ganoong kahirap na estilo. Ipinaliwanag ni Glenn na ang tibay ng katawan ay mahalaga para sa mataas na antas ng combat magic. Naunawaan ito ni Celine at nagpasalamat bago umuwi upang magpalit para sa klase. Kinabukasan, nakita ni Celine at Rumia si Glenn na tila malungkot. Nang tanungin nila kung bakit, nagreklamo siya na palagi na lang silang magkasabay sa paglalakad. Bigla siyang inatake mula sa likuran, si Riel pala iyon. Nasalag ni Glenn ang kanyang atake at agad siyang nakilala. Si Riel ang operatiba ng Imperial Government na lihim na ipinadala upang protektahan si Rumia, kunwari isa lamang estudyante. Dahil alam ni Glenn ang padalos-dalos na ugali ni Riel, sinubukan niyang kausapin ito upang manatiling kalmado sa misyon. Sa klase, ipinakilala niya ito bilang bagong cute na estudyante. Nahihiya si Riel sa pagpapakilala, ngunit nang tanungin siya ni Lynn tungkol sa kanyang pamilya, biglang sumingit si Glenn at sinabing wala siyang pamilya. Isa pang estudyante ang nagtanong kung ano ang relasyon nila ni Glenn, at walang kagatol-gatol na sinabi ni Riel na nabubuhay lang ako para sa kanya. Agad napatameme ang mga lalaki sa klase na kanina pa nagpaplano sanang manligaw sa kanya. Pagkatapos ng klase, dinala ni Glenn ang lahat sa labas para sa shockball training. Unang sumubok si Celine at matagumpay na nakapasa. Nang si Riel ang sumubok, tuluyang pumalpak. Nilapitan siya ni Glenn upang tulungan, ngunit tinanong ni Riel kung kailangan bang shockbolt talaga ang gamitin. Sinabi ni Glenn na anumang epektibong spell ay pwedeng gamitin. Ngumiti si Riel, at biglang nag-conjure ng napakalaking espada gamit ang summon ng spell, sabay ibinato ito sa dummy, na nahati sa dalawa. Pagkatapos ng praktikal, napagtanto ng lahat ng estudyante na delikado si Riel. Kaya halos umiwas sila sa kanya. Sa tanghalian, inimbitahan siya ni Celica at Rumia na sumama. Nang mapansin ni Riel ang strawberry tarts, binilhan siya ni Celica. Kinain niya ito ng sobrang cute na napalingon ang lahat sa paligid, na aliw sa kanya. Samantala, nakipagkita si Glenn kay Celica sa aklatan, kung saan muli siyang tinukso nito. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Glenn ang klase sa Alchemy Research Lab malapit sa Saria Beach Resort. Nagreklamo ang mga lalaki, ngunit pananggakwan sila ni Glenn ng magandang tanawin ng mga babae sa swimsuit. Pagdating sa dalampasigan, nakita ni Glenn si Albert na nagkunwaring nagtitinda ng mga artifact. Nang tanungin niya ito, sinabi ni Albert na naroon siya upang bantayan si Rumia at binalaan si Glenn na mag-ingat kay Riel. Maya-maya, sumakay sila sa barko papunta sa laboratorio. Pagdating nila, nagsuot ng swimwear ang lahat. Halos magwala sa tuwa ang mga lalaki nang makita ang mga babae sa kanilang kasuotan.
Hindi nagtagal, hinamon sila ng mga babae sa beach volleyball, at sumali si Glenn. Naglaro sila hanggang sa paglubog ng araw. Kinagabihan, nahuli ni Glenn ang mga lalaki na nagbabalak sumilip sa mga silid ng babae. Pinagalitan niya sila, ngunit lumaban ang mga ito, kaya nauwi sa gulo. Pinanood lang ng mga babae mula sa kanilang balkonahe ang kalokohan ng mga lalaki. Sa huli, natalo silang lahat sa kamay ni Glenn. Pagkatapos, naupo si Glenn sa dalampasigan at nakita sina Celica, Romia, at Riel na masayang naglalaro sa tubig. Nang makita niyang nakangiti si Riel, napaisip siya kung totoo ba ang babala ni Albert. Nakadama siya ng katahimikan at nakatulog. Pagmulat niya, gabi na. Habang pauwi, hinarang siya ni Riel at tinanong kung bakit niya nilisan ang Imperial Mage Corps. Inamin ni Glenn na minsan ay nakakaramdam siya ng pagkakasala. Ibinunyag naman ni Riel na hindi na niya alam kung para kanino siya nabubuhay, dahil si Glenn na lang ang dahilan ng kanyang pag-iral. Mahinahon siyang pinayuhan ni Glenn na hanapin ang sarili niyang landas at kaligayahan. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Riel, nagalit siya. Inakusahan sina Celica at Romia na inaagaw si Glenn sa kanya, at tumakbong palayo. Habang tumatakas si Riel, nakipagpulong si Eleanor sa isa pang kasapi ng Researchers of Divine Wisdom upang simulan ang kanilang Plan B, ang pagkidnap kay Romia, ang Amplifier. Kinabukasan, pinangunahan ni Glenn ang kanyang klase papunta sa kagubatan patungo sa White Alchemy Research Lab na nasa pinakaloob ng isla. Habang naglalakad, napansin ni Celica at Romia na tila malungkot at naguguluhan si Riel. Nang tanungin nila, itinulak sila nito at tumakbong palayo. Ipinaliwanag ni Glenn na galit pa ito sa kanya dahil sa sinabi niya kagabi. Nagpasya silang bigyan ito ng oras, at nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa laboratorio, kung saan sinalubong sila ng direktor na si Burks Blomon. Ipinakita niya sa kanila ang buong pasilidad. Nais sana ni Celica at Romia na lapitan si Riel, ngunit nakita nilang nag-iisa ito sa isang sulok kaya hinayaan na lang nila. Ipinahayag ni Burks na ang pananaliksik ng lab ay tungkol sa pagsasama ng DNA ng halaman at hayop upang lumikha ng mga bagong nilalang na tinatawag na chimas. Naisip ni Celica at Romia kung posible bang buhayin muli ang patay gamit ang ganitong eksperimento. Narinig ito ni Burks at sinabing may katulad na proyekto noon, ang Project Revive Life. Gumamit ito ng mahika upang pagsamahin ang tatlong mahahalagang elemento mula sa iba't ibang tao upang muling likhain ang isang namatay, isang clone. Nanlaki ang mata ng dalawang babae, at dinagdagan pa ni Glenn na matagal nang tinihil ang proyekto dahil sa napakalaking halaga ng buhay ng tao na kinakailangan. Binalaan din sila ni Burks na posibleng hinahanap ng Researchers of Divine Wisdom ang ganitong uri ng ipinagbabawal na karunungan, ngunit malabong magtagumpay sila. Pagkatapos ng ilang tanong, nagtapos ang tour. Kinagabihan, inimbitahan ni Celica si Riel na kumain, ngunit tumanggi ito. Sinubukan din ni Glenn na humingi ng tawad, pero tumalikod lamang si Riel at tumakbo patungo sa dalampasigan, kung saan siya umiyak at nagtanong sa sarili. Samantala, nilapitan ni Glenn sina Romia at Celica. Pinakiusapan silang unawain si Riel, ipinaalala niyang bata pa rin ito sa loob. Nagpasalamat siya sa kanilang dalawa at nagtungo sa bayan upang hanapin si Riel. Samantala, nakatanggap si Riel ng hindi inaasahang bisita, ang kapatid niyang matagal nang patay, o akala niya'y patay. Habang minamasdan sila mula sa malayo, napansin ni Albert ang kakaibang kilos ng lalaki. Bago siya makalapit, hinaranggan siya ng isang repulsion spell, at biglang lumitaw si Eleanor upang pigilan siya, habang sinisimulan ng kapatid ni Riel ang kanyang nakamamatay na plano. Nakipagsagupaan si Albert kay Eleanor, na agad namang tumugon sa pamamagitan ng pagsasamo ng mga espiritu gamit ang necromancy. Gayunman, mabilis na pinawalang bisa ni Albert ang mga ito. Samantala, nagtataka sina Celica at Romia kung ano ang nagtulak kay Riel sa ganoong asal. Dahil walang makuhang sagot, nagpasya si Celica na pumunta sa bayan upang bumili ng mga gamit. Tinanong ni Riel ang kanyang kapatid kung paano ito nakaligtas, at ipinaliwanag niyang halos patay na siya nang akalain ni Riel na namatay siya. Nakiusap siyang tulungan siya, kung tutulungan ni Riel na mahuli si Romia, palalayain daw siya ng mga Researchers of Divine Wisdom, na minsang nagkulong sa kanya. Hiningi niya ang katapatan ni Riel, ngunit bago pa ito makasagot, dumating si Glenn upang protektahan siya.
Nakilala ng lalaki si Glenn bilang ang kinatatakutang Mage of Justice, kaya't siya'y nataranta. Nanatili si Riel, hinugot ang kanyang espada, at tinaga ang dibdib ng lalaki, tumagos sa kanyang baga. Nasaksihan ito ni Albert, kaya tinapos niya agad ang laban nila ni Eleanor at nakita ang tunay na salarin na tumatakas patungo sa hotel. Nagmadali siyang bumalik, ngunit inuna muna niyang gamutin ang walang malay na si Glenn. Samantala, pagbalik ni Celica mula sa bayan dala ang mga pamiling pagkain, nadatnan niyang nakatayo si Riel sa tabi ni Rumia, balot ng dugo. Gulat na gulat si Celica at agad siyang nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Mariing itinanggi ni Riel ang pagpatay kay Rumia at sinabing siya lamang ang pumatay kay Glenn. Doon lamang napagtanto ni Celica na maaaring patay na ang kanyang guro. Sa bugso ng damdamin, tinangka niyang atakihin si Riel, ngunit hinamon siya nitong tumira. Dahil sa takot at pag-aalinlangan, hindi siya nakakilos, at nakatakas si Riel kasama si Rumia. Iniwan siyang umiiyak. Ilang sandali pa, dumating si Albert na buhat si Glenn na walang malay. Nagpapanik si Celica, ngunit pinakalma siya ni Albert at sinabihan na mag-focus sa pagsagip sa buhay ng guro nila. Habang naghahanda siya ng mahika ng pagpapagaling, iniutos niyang magsagawa si Celica ng CPR. Agad namang yumuko si Celica at ipinagsalubong ang kanilang mga labi, sa ngalan ng ritual na magbabalik ng buhay. Samantala, nagising si Rumia sa gitna ng kanyang bangungot, napagtantong si Riel pala ang may kagagawan ng kanyang pagkakadakip at halos ikamatay ni Glenn. Sa panaginip ni Glenn, nakita niyang humihingi ng tulong si Riel ngunit huli na ang lahat. Nagulat siyang magising na lubos ng magaling, epektibo ang spell na ginamit ni Albert. Nang tanungin niya ito tungkol sa nangyari, ipinaliwanag ni Albert na buhay siya dahil sa mabilis na aksyon ni Celica. Pagkatapos, ibinunyag ni Albert ang nakakabahalang tuklas, may kainahinalang daloy ng pondo patungo sa laboratorio, patunay na nakikipagsabuatan si Director Burke sa Researchers of Divine Wisdom. Nagngit-ngit si Glenn, lalo na nang marinig niyang nadakip si Rumia. Ipinaliwanag ni Albert na ginamit nila itong pain upang matunton ang kuta ng mga kalaban. Dagdag pa niya, may direktang utos siyang patayin si Riel kapag nakita ito. Mariing tumutol si Glenn at sinabing hindi niya hahayaang saktan ng kanyang estudyante. Sa huli, napilit ni Glenn si Albert na bigyan siya ng isang pagkakataon, ang habulin at iligtas si Riel bago pa ito mapatay. Uminit ang pagtatalo nila hanggang sa suntukin ni Albert si Glenn, itinuligsa siyang iniwan ng kanyang mga kasamahan noon. Pagkatapos kumalma, iniabot ni Albert ang kanyang baril at sinabihang ituon ang lahat sa pagliligtas kay Rumia. Samantala, sa lihim na laboratorio ni Burks, masiglang pinahirapan ng baliw na direktor si Rumia. Pinuri niya ang kapatid nito sa pagmanipula kay Riel laban sa kanyang guro. Dumating si Eleanor upang panoorin ang eksena, ngunit bigla siyang nakaramdam ng mainit na hapdi sa kanyang balikat, nilagyan pala siya ni Albert ng tracking spell. Nang mapagtantong natunton na sila, agad na sinuri ni Burks ang kanyang monitor at nakita sina Glenn at Albert na pumapasok sa mga imburnal. Nagpalabas siya ng isang chimera upang harangin sila. Ngunit agad itong winasak ni Albert. Bilang ganti, nagpalabas pa si Burks ng mas malaking halimaw. Pinakawalan naman ni Glenn ang kanyang extinction ray, na tuluyang naglaho sa halimaw sa isang kisap mata. Samantala, ipinaliwanag ni Celine sa kanyang mga kaklase ang lahat ng nangyari. Nagdebate sila kung dapat bang hanapin ang nakakainis nilang guro, ngunit hinikayat sila ni Sistine na magtiwala kay Glenn sa pagkakataong ito. Sumang-ayon si Gibble, na nagpapaalala sa lahat na dapat nilang paniwalaan ang kanilang sensei. Nang mabaygo si Burks na mapigilan ang dalawa, siya na mismo ang nakipaglaban. Naghugis kay Mira siya at nakipagsagupaan kina Glenn at Albert. Pinigilan siya ni Albert upang bigyang daan si Glenn na makapunta kay Rumia. Sa loob ng laboratorio, hinarap ni Glenn si Riel at ang baliw nitong kapatid. Sa kabila ng lahat, nanatiling tapat si Riel at inatake si Glenn gamit ang kanyang dambuhalang espada. Sinubukan siyang kausapin ni Glenn, sinasabing hindi iyon ang tunay niyang kapatid, patay na ito noon pa. Ngunit tumanggi siyang makinig, kaya napilitan si Glenn na lumaban upang gisingin siya sa katotohanan. Matindi ang naging labanan, mahika laban sa Talem, hanggang sa hamon ni Glenn si Riel na sabihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Nabahala ang impostor sa plano ni Glenn at sinubukang pigilan siya, ngunit pilit na inalala ni Riel ang nakaraan.
Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, ginamit ni Glenn ang gravity spell upang ipako siya sa sahig. Nang hindi na siya makagalaw, pinalaya ni Glenn si Romia mula sa mga tanikala at hinarap ang impostor. Habang nakahandusay si Riel, nagsimulang bumalik ang mga alaala. Doon niya natuklasan ang katotohanan, hindi siya tao, kundi isang clone ng isang babaeng nagngangalang Alicia. Ang pangalang Riel, pinaikling Revive Life, ay mula sa ipinagbabawal na proyektong Project Revive Life. Nilalang siya ng impostor at ng tunay na kapatid ni Alicia bilang bahagi ng marahas na eksperimento upang buhayin ang mga patay. Nang malaman ng imperyo ang karumal-dumal na proyektong ito, agad nila itong ipinasara. Tinangka ni Alicia at ng kanyang kapatid na tapusin ito, ngunit pinatay sila ng impostor, at pinalaya si Riel bilang isang nabubuhay na eksperimento. Nang maunawaan ang lahat, napatitig si Riel sa kanyang huwad na kapatid habang tinatawag nito ang 3 pang mga kopya niya na nilikha sa paglipas ng mga taon at inutusang atakihin siya. Sinagip ni Glenn ang kanyang estudyante mula sa tiyak na kamatayan, mabilis na tinalo ang mga kopya isa-isa. Nang inag si Riel at tinanong kung bakit siya nililigtas ni Glenn. Sumagot ito, dahil estudyante kita, at palagi kang magiging isa. Pinatatag ng mga salitang iyon, muling lumaban si Riel at winasak ang lahat ng natitirang mga kopya. Pagkatapos ng labanan, hinarap ni Glenn ang huwad na kapatid at binagsak ito. Sa parehong oras, pinatay naman ni Albert si Burks ng tuluyan. Kinabukasan, bumalik sina Glenn, Albert, at Riel sa isla. Habang nagpapahinga, pinanood nila ang kanilang mga estudyante na naglalaro ng beach volleyball. Samantala, iniulat ni Eleanor sa kanyang mga pinuno na matagumpay nilang nabawi ang lahat ng datos para sa Project Revive Life. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Glenn ang laro, nabanggit ni Albert na kamukha ni Celine ang isang babaeng nagngangalang Sarah Silvers. Napaisip si Glenn, bagaman nanatiling misteryo ang pangalan. Samantala, nakipagkita si Eleanor sa Grandmaster ng kanilang organisasyon. Tinanong siya nito tungkol sa Project Revive Life at sa kabiguan nilang dukutin si Prinsesa Rumia. Iniulat niya ang nangyari, at inutusan siya ng Grandmaster na ipagpatuloy ang kanilang susunod na plano. Samantala, nag-enjoy si Riel sa kanyang unang hapunan kasama ang pamilya Fievel mula nang siya ay mailigtas. Malugod siyang tinanggap ng mga magulang ni Sistine bilang bahagi ng kanilang pamilya. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang relasyon kay Glenn, nahihiya niyang inamin kung gaano niya ito hinahangaan, na nagdulot ng kaunting pagkailang ngunit masayang pagtawa sa hapag. Pagkatapos ng hapunan, sumama si Riel kina Sistine at Rumia sa balkonahe, kung saan taos-puso siyang humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Pinatawad naman siya ng 2 dalaga, na nagsabing ang mahalaga ay ligtas silang lahat ngayon. Kinabukasan, nakasalubong ni Sistine si Celica sa aklatan. Nang malaman ni Celica ang pangarap ni Sistine na maging isang makapangyarihang salamangka, hinimok niya itong magpursige hanggang makamit iyon. Nagpasalamat si Sistine at umalis. Pagkaalis niya, bumaba si Celica sa isang tagong labirinto sa ilalim ng aklatan upang hanapin ang isang bagay na hindi pa isinasiwalat. Samantala, nakita ni Glenn ang kanyang paboritong estudyante na si Sistine na nag-aaral sa aklatan. Umupo siya sa tabi nito at nagpasalamat dahil sa ginawang mouth-to-mouth resuscitation ni Sistine na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Namula agad si Sistine sa matinding hiya. Sa mismong sandaling iyon, dumating sina Rumia at Riel at nadatnan ng kapatid nilang pula ang mukha. Galit na galit, pinalipad ni Riel si Glenn palabas ng aklatan gamit ang mahika. Bumagsak si Glenn sa daan, eksaktong nasa harap ng paparating na karwahe. Ngunit isang manlalakbay ang gumamit ng mahika ng hangin upang itabig siya sa oras. Lumabas ang manlalakbay, na nagpakilalang si Leos Close, dating kakilala ni Glenn at kababata ni Celine. Si Leos, na ngayon ay isang guest lecturer sa Alzano Academy, ay bumalik matapos ang ilang taong pagkawala. Noong bata pa sila, nangako sina Leos at Celine na magpapakasal balang araw, at ngayon ay sinasabi ni Leos na tinutupad na niya ang pangakong iyon. Nilapitan niya si Celine at diretsahang sinabi na handa na siyang magpakasal dito. Natawa si Glenn sa sitwasyon at sinamantala ang pagkakataon upang makilala ang bagong guro. Sa unang tingin, tila perpektong ginoo si Leos, laging pumupuri kay Glenn, ngunit maging si Celica ay nagduda. Bakit kaya biglang may guest lecturer na pumalit sa isang gurong nasa medical leave?
Mabilis na nagsimulang magturo si Leos, nagbibigay ng kahangahangang lektura sa mga estudyante. Pagkatapos ng klase, nabahala si Glenn dahil masyadong komplikado ang paksa, force theory, para sa mga baguhan. Nang makita ito ni Rumia, tinangka niyang aipakalma si Glenn, ngunit tinawanan lang siya nito at binati si White Cat Celine dahil sa pagkakaroon ng dedikadong fiancé. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Leos si Celine at inanyayahang mag-usap ng pribado sa bakuran. Doon, matapos ang ilang sandaling kwentuhan, muli niyang ipinahayag ang kanyang pagnanais na magpakasal. Lihim na nakikinig sina Rumia, Riel, at Glenn, at nagulat nang tanggihan siya ni Celine. Nang tanungin ni Leos kung bakit, nagsinungaling si Celine at sinabing gusto muna niyang tuparin ang pangarap ng kanyang lolo, ang tuklasin ang mga lihim ng Sky Castle. Tinawag ni Leos na walang saysay ang pangarap na iyon at muling pinilit siya. Hindi na nakatiis si Glenn, lumabas siya mula sa pinagtataguan at sinabihang tumigil si Leos sa pangmamaliit sa kanyang estudyante. Sumagot si Leos na wala raw karapatang makialam si Glenn sa personal nilang usapan. Agad namang sumingit si Celine at nagsinungaling na sila ni Glenn ay magkasintahan, nakalaan na para sa isa't isa simula pa noong unang panahon. Nakisakay si Glenn sa palabas upang mapaalis si Leos. Gayunman, tumanggi si Leos na umatras kaya hinamon siya ni Glenn sa isang magic duel, ang mananalo. Siya ang makakakuha ng kamay ni Celine. Sa susunod na klase, sinabi ni Glenn sa kanyang mga estudyante na tuturuan niya sila ng mga advanced spells upang paghandaan ang duelo at makapag-asawa ng mayaman. Nandidiri ang buong klase sa kanyang kapal ng mukha. Kinagabihan, nagkita sina Glenn at Albert sa isang tavern. Tinukso ni Albert si Glenn dahil lumalaban daw ito para sa isang babaeng hindi naman niya mahal. Tinawanan lang ito ni Glenn at sinabing, wala namang masama sa pag-aasawa ng mayaman. Pagkatapos, ibinalita ni Albert na muli raw may nagsusmuggle ng angel's dust sa lungsod. Biglang tumigas ang mukha ni Glenn, halatang nag-aalala. Binalaan siya ni Albert na huwag makialam. Habang pauwi, naalala ni Glenn ang kanyang yumaong minamahal na si Sarah at naglakad ng malungkot sa lansangan. Samantala, nakipagkita si Leo sa isang misteryosong lalaking nakabalabal, iniulat na nakaayos na ang duelo kay Glenn. Pinuri siya ng lalaki at sinabing ipagpatuloy ang plano, na tila mas malalim pa ang pakay ni Leos kaysa sa nakikita. Pagdating ng Lunes, nagsagupa ang Class 4 ni Leos at Class 2 ni Glenn, na may iba pang mga guro bilang mga hukom. Ayon sa mga patakaran, parehong kumikilos bilang mga commander ang mga guro, ang unang koponang maubusan ng miyembro o matalo ang pinuno, siya ang talo. Pag-umpisa ng laban, tinukso ng Class 2 si Celine kung sino ang gusto niyang mapang-asawa. Namula siya at itinangging may gusto siya kan-inuman, bagaman lihim niyang hinihiling na si Glenn ang manalo. Na-imagine pa niyang mag-propose si Glenn sa kanya bago siya natauhan at naghanda para sa laban. Mabilis na nagposisyon ang bawat grupo. Sa simula, mabilis na bumuo ng 3-man cell ang Class 4 at nagsagawa ng maayos na kombinasyong atake. Nabigla ang Class 2 at muntik nang matalo sa unang bugso, dahilan upang mapangiti si Hailey. Kahit hindi niya gusto si Glenn, alam niyang may itinatagong sikreto ito, gaya ng dati. Hindi nga siya nagkamali. Alam ni Glenn na hindi pa kaya ng kanyang klase ang komplikadong 3-man formation, kaya tinuruan niya sila ng mas simple ngunit mabisang twin cell formation. Sa tamang sandali, ginulat ng Class 2 ang lahat sa perpektong pagganap nito, dahilan upang makabawi sila at makontrol ang laban. Tahimik lang sina Hailey habang inuutusan ni Leos ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at umatake. Sa kasamaang palad para sa Class 4, sinalubong ni Riel ang isang grupo at tinalo silang lahat ng madali. Hindi pa rin sumusuko si Leos at ginamit ang taktika ng stealth, nagpapadala ng isang pangkat sa kagubatan upang umatake mula sa likuran. Ngunit nabasa na ni Glenn ang plano. Ginamit niya ang sarili bilang pain, nahuli ang mga infiltrator, at kinuha ang kanilang communication device. Tinawanan niya si Leos sa radyo at sinabing nabihag na niya ang mga tauhan nito. Samantala, pinagtulungan ni Celine at ng kanyang koponan ang natitirang miyembro ng Class 4, tuluyang ginigiit ang panalo. Nang makitang lumalampas na sa inaasahan ang laban, pumasok si Hailey at idineklarang tabla ang laban. Pinuri ni Glenn ang kanyang klase sa kahangahangang pagganap nila sa kabila ng hirap. Si Leos naman ay sinisi ang kanyang mga estudyante sa pagkatalo.
Nilapitan siya ni Glenn upang makipag-usap, ngunit galit si Leos at muling hinamon siya, sa pagkakataong ito, para kay Celine mismo. Tinangka ni Celine na pigilan sila ngunit tinanggap ni Glenn ang hamon, na maging isa-isang laban lamang. Sa galit, sinampal siya ni Celine sa ikalawang pagkakataon at umalis, habang si Glenn ay kalmadong nagpatuloy sa pagpaplano. Sa sumunod na tagpo, nag-usap sina Celine at Romia tungkol kay Glenn. Pinayuhan ni Romia na harapin ni Celine ang nararamdaman niya imbes na magtanim ng sama ng loob. Sumang-ayon si Celine at nangakong kakausapin ito. Samantala, natuklasan ni na Albert at ng ilang court mages ang isang bangkay, ang dahilan ng kamatayan, angel dust overdose. Sa ibang dako, muling nakipagpulong si Leos sa lalaking nakabalabal, na nagbabala sa kanya tungkol sa pagiging hindi mahulaan ni Glenn Raiders. Ngunit minamaliit lang ni Leos si Glenn at nagmamalaking makukuha niya si Celine at pamumunuan ang kanilang pamilya. Kinagabihan, narinig ni Celine na pinag-uusapan ni Glenn si Sarah at sinamahan siya sa bubungan ng akademya. Tinanong niya kung sino si Sarah Silver, kaya ikinwento ni Glenn ang kanyang nakaraan. Dati siyang ambisyosong salamangkero tulad ni Romia at Celine, at sumali siya sa Imperial Court Mages upang maging Mage of Justice. Ngunit sa paulit-ulit na digmaan at patayan, nawala ang kanyang pag-asa sa tao, maliban kay Sarah, ang tanging ilaw sa kanyang madilim na mundo, hanggang sa mapatay ito sa labanan. Simula noon, tinalikuran niya ang kanyang mga pangarap at nabuhay ng walang layunin. Sinabi ni Glenn na tinanggap niya ang duelo hindi dahil gusto niyang pakasalan si Celine, kundi dahil ininsulto ni Leos ang pangarap nito. Bahagyang nalungkot si Celine, ngunit pinasalamatan siya sa pagtatanggol sa kanya, at nagbahagi sila ng magaan na sandali. Ngunit natigil ang katahimikan nang dumating si Leos, dala ang bintang na natuklasan na raw niya ang madilim na nakaraan ni Glenn at nais niya itong ilantad. Nanigas ang ekspresyon ni Glenn at binalaan siyang huwag na huwag muling banggitin iyon. Sa halip na umatras, lalo siyang kinantay ni Leos, ibinunyag ang higit pang masasakit na detalye, na siyang nagtulak kay Glenn sa matinding galit. Inatake ni Glenn si Leos, ngunit madali lamang nitong naparang at naitulak siya pababa. Pagkatapos, ginamit ni Leos ang isang lihim na mahikang militar na tinatawag na taphas, na lumilikha ng mga espiritong mandirigma upang salakayin si Glenn. Tinangkang kontrahin ni Glenn gamit ang kanyang full arcana card upang i-nullify ang mahika, ngunit nabigo ito. Sa sandaling iyon, natanto niya ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Leos. Huminto si Glenn at tinalikuran ang laban. Sinubukan siyang habulin ni Celine, ngunit pinigilan siya ni Leos, mahigpit na sinasabing huwag na huwag niya nang hahabulin si Glenn. Ibinunyag pa nito na alam niya ang tungkol sa pagkatao ni Romia bilang prinsesa at kay Riel bilang isang clone. Kinabukasan, hindi pumasok si Glenn sa klase, ni sa nakatakdang duelo. Tuluyang naglaho siya sa loob ng ilang araw, iniiwasan ng akademya. Hanggang sa dumalaw si Leos kay Celine, na itinuturing na niyang magiging asawa, at inanyayahan itong mag-usap ng pribado sa kanyang opisina. Bagaman may alinlangan, sumama si Celine. Napansin ni Romia at Riel na may kakaiba, hindi kailanman papayag si Celine na pakasalan ng isang tulad ni Leos. Gusto sanang makialam ni Riel agad, ngunit pinigilan siya ni Romia. Sinasabing hintayin nila si Glenn. Naalala ni Romia ang gabing kinausap niya si Celine matapos itong mawala, luhaan at basang-basa sa pag-iyak. Dahil dito, ipinabatid ni Romia kay Glenn ang lahat, at nangakong siya na ang bahala. Ngunit simula noong gabing iyon, hindi na siya muling nakita. Pagkaraan ng isang linggo, dumating ang araw ng kasal. Maayos ang lahat, hanggang sa biglang dumating si Glenn sa huling sandali upang pigilan ito. Nagsigawan sa tuwa ang mga estudyante sa pagbabalik ng kanilang guro. Naghagis si Glenn ng mga smoke bomb sa altar at tumakas kasama si Celine patungo sa isang tahimik na bahagi ng bayan. Doon, napaiyak si Celine, galit na tinanong kung saan siya nagpunta. Humingi ng tawad si Glenn, ipinaliwanag na matagal siyang naghanda upang harapin muli si Leos. Binalikan niya ang kanyang mga dating kasamahan at kinuha ang mga mahikal na sandata at kagamitan na ginamit niya noong nasa Imperial Court Mage Corps pa siya. Tinanong niya kung paano nagawang saktan ni Leos ang isang babaeng sinasabi nitong mahal. Inamin ni Celine na ang Leos na kanyang papakasalan ay hindi na ang lalaking kilala niya noon. Bago pa sila makapagpatuloy, biglang umatake ang isang grupo ng mga zombie, kasabay ng paglusob ng mga undead sa akademya.
Mabuti na lamang at dumating sina Albert at ang iba pang kasapi ng Court Mage Corps upang ipagtanggol ang mga estudyante at lipulin ang mga nilalang. Samantala, napansin ni Glenn na patuloy sa pagdami ang mga zombie, kaya't napilitan silang tumakas. Binuksan niya ang daan gamit ang mahika habang pasan-pasan si Celine. Nanginginig sa takot si Celine, paulit-ulit na natutulala, na nagpaalala kay Glenn ng mga laban niya noon kasama si Sarah. Determinado na hindi na muling maulit ang trahedya, pinrotektahan niya si Celine at winasak ang natitirang mga zombie. Nang matapos ang laban, itinulak siya ni Celine palayo. Ilang sandali pa, dumating si Leos, ngunit sa pagkakataong ito, ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ang lalaking pinaniniwalaang si Leos ay si Jadis, dating kasapi ng Imperial Court Mage Corps at kilala bilang Mage of Justice. Hinamon niya si Glenn sa isang harapang labanan, at ipinagbawal kay Celine ang makialam. Pumayag si Glenn at pinasiguro muna si Celine sa kaligtasan bago niya tanungin si Jadis tungkol sa kanyang layunin. Ipinahayag ni Jadis na hinahanap niya ang Akashic Records, mga sinaunang kasulatang may kapangyarihang baguhin at kontrolin ang mga batas ng mundo. Pagkatapos, inaktiba niya ang Topple Spell, at nagsimula ang isang mabangis na labanan laban kay Glenn. Habang nagaganap ito, nakahandusay si Celine sa lupa. Nilalamon ng pagsisisi sa pagtataboy sa kanyang guro. Sa kabilang dako, hirap si Glenn na labanan ang mga walang tigil na atake ni Jadis. Tinangka niyang gumamit ng Sealing Spell, ngunit naipit siya at halos wala ng laban ng ihanda ni Jadis ang huling pag-atake. Sa mismong sandaling iyon, bumalik si Celine at pinatalsik si Jadis gamit ang makapangyarihang mahika. Tinanong siya ni Glenn kung bakit siya bumalik, at sinagot niya itong buo na ang kanyang pasya, lalaban siya sa tabi nito. Namangha si Glenn sa tapang niya at ngumiti, sabay silang humanda upang harapin ang kanilang kalaban. Ngayon ay labis na nalalamangan, buong lakas na lumaban si Jadis, ngunit perpekto ang koordinasyon ni Glenn at Celine. Naitatama nila ang bawat atake at unti-unting nanghihina si Jadis. Sa huling pag-asa, tinawag niya ang Lady of Justice, Jusa. Tinamaan ni Celine ng malakas na mahika ang nilalang, nagbukas ng butas na nagbigay daan kay Glenn upang ibigay ang panghuling matinding atake. Natalo si Jadis at umatras, nagbabala kay Glenn bago tuluyang maglaho. Ang Alzano Empire ay itinayo sa kasamaan, at balang araw, dapat itong wasakin. Kinagabihan, muling nagsama-sama sina Glenn, Albert, at ang iba pang mga salamangka sa isang tavern. Pinag-usapan nila ang Akashic Records at ang mga lihim na maaaring nilalaman nito. Samantala, sa lumulutang na kastilyo, nakikita si Eleanor na sinusuri ang mga mahiwagang ukit sa isang batong tablet. Tahimik ang buong gabi, at kinaumagahan. Masayang bumalik si Glenn sa pagtuturo. Sa huling tagpo, tinukso siyang muli ni Celica at sinabing puntahan na niya ang kanyang mga estudyante. Ngumiti si Glenn at pumasok sa silid-aralan, sabik na magsimula sa araw na iyon ng pagtuturo.